Kasalukuyang nararanasan pa rin ang epekto ng polar vortex sa ilang bahagi ng Canada na dala ay malamig na temperatura na sinabayan pa ng malakas na hangin. Ang mga kababayan sa Manitoba, bagamat sanay na sa lamig, doble ingat pa rin daw lalo na tumama ang blizzard na nagparelisa sa ilang bahagi ng probinsya noong isang linggo. Yung blizzard na tumama sa amin, feeling ko indication yun ng climate change kasi ano yun eh, first time ever na nagkaroon kami ng ganong blizzard na nagdulot ng ganong pinsala. Heavy snowfall lang yan, kaya may kasama yung malakas na hangin. Kaya mangyayari, hindi mo makikita yung daan. As in, siguro mga a few feet lang yung makikita mo in front of you. So puti lahat yun. Ang tawag nila rin white out. Di malimutan ng Manitoba na si Chris Ontong ang blizzard na tumama sa kanilang probinsya. Isang linggo na ang nakararaan. Minus 20 degrees Celsius pero feels like minus 29 ang temperatura ngayon sa kanyang lugar. Dala pa rin ang polar vortex. Hatid ay deep freeze sa ilang bahagi ng bansa. Dito kasi sanay kami na pagka January, yun talaga yung mas malamig. Yun ang pinakamalamig na point ng winter para sa Manitoba. Sinisigurado namin na yung mga furnace namin sa bahay, maayos yung takbo niya, well-maintained siya. And minsan nag-stock din kami ng mga kandila, saka nag-charge kami ng mga flashlight. Madalas dito talaga yung frostbite. Delikado talaga. Marami nang nabibiktim ng frostbite. Yung pagka you really need to wear proper attire. Of course, meron akong toque or bonnet. Tapos kailangan may makapal na gloves. Bukod sa naka-sweater ako, meron akong dalawang jacket. Isang unang jacket, panloob, tsaka isa pang mas makapal na jacket. And then naka-double pants ako actually. Tapos boots, winter boots. 6 na taon na sa Manitoba si Joel Clavio. Muntik na nga raw siyang umuwi noong unang taon niya sa bansa. Sabi ko sa asawa ko, hindi ko kayang lungkot dito. Walang tao, tapos sobrang lamig. Pero nung sinabi niya sa akin na, naubos na yung ipon natin, tsaka marami na tayong utang. Yun, kailangan kong mag-stay. Pero after a year, nung dumating sila rito after 2 years, doon ko napagtanto na yung decision ko tama na pumunta rito. Kung makaranas ng sakit o hapdi sa ilang bahagi ng katawan na dulot ng frostbite, huwag mag-atubiling pumunta sa doktor. Limit the amount of time that you're going to spend outdoors. Make sure that you cover up the areas that are most at risk for frostbite, and that includes your fingers, your nose, your ears. Rhea Santos, Omni News, Vancouver.